Ilang Creamline fans binatikos ang decision-making ni Kyle Negrito. Hindi gaanong natuwa sa explosive performance ni Tots Carlos. Puro daw kasi kay Lavi ang set. Pero before we begin, please don't forget to subscribe, like, and comment on this video. I-click din ang notification bell para lagi kayong updated sa Creamline happenings. Napuno ng samot-saring reaksyon ang recent na pagkapanalo ng Creamline laban sa Akari Power Chargers. For the first time kasi, nakaharap na ng defending champs ang bagong team ni Sed Domingo. Full of emotions nga ang laban na ito dahil hindi sanay ang karamihan na makita ang nasabing middle blocker sa other side ng court. Ganun pa man, nagsisimula ng masanay ang Creamline fans na hindi na siya parte ng team na minsan nang nagbigay sa kanya ng kauna-unahang PVL MVP title noong 2022. Isa pa sa mga pinaka-pinag-usapan sa game ay ang explosive 31-point performance ni Tots Carlos. Naging unstoppable nga siya sa game na ito at naitala niya ang kanyang career high sa pro volleyball. Ilang puntos na lang sana ay maihigitan niya na ang kanyang ultimate career high ng 32 points na nakuha niya naman sa UP noong 2018. Very impressive din ang attack efficiency ni Kaloy sa game na ito with 55% of her spikes successfully converted into points. Number 1 na nga siya sa best scorer and best spiker categories after the first few weeks ng PVL All-Filipino Conference 2024. Pero kung marami ang na-impress sa pasabog na ito ni Tots, marami rin ang napangiwi nang makita ang game stats ng Creamline sa laban nila versus Akari. Bukod kasi kay Carlos, si Gemma Galanza lang ang nakapagtala ng double digits na score with 15 points. Very uncharacteristic ito dahil kilala ang Cool Smashers sa magandang distribution ng points, lalo na sa middle blockers. Pero sa pagkakataon na ito ay hindi gaanong naramdaman ang gitna, with Pangs Panaga scoring only 7, 5 naman para kay Bea De Leon at 3 points lang para kay Risa Sato. Dito na tuloy mas lalong na-miss ng Creamline fans si Sed Domingo na usually ay double digits ang ibinibigay na puntos para sa team kada game. Dahil sa stats na ito, hindi naiwasan ng ilan na batikusin ang decision making ng setter na si Kyle Negrito. Palaging kay Tots lang daw kasi umiikot ang bola pag si Kyle ang nagmamando. Hindi naman daw sa pagbibintang pero tila naging bias na daw ang Nooy backup setter, lalo pat alam naman ng karamihan ang relasyon ng dalawa. Ayon nga sa isang netizen, nanganganib ang titulo ng Creamline kung magiging ganito lagi ang ball distribution ni Kyle. Kahit naman daw kasi magkakasama sa loob ng court si Kaloy, Gemma at Alyssa Valdez, ay halos sa iisang tao lang ibinabato ang bola para pumuntos. Ayon naman sa isa pang masugid na tagapanood, out of the 108 sets ni Negrito sa laban na iyon, 55 o lampas kalahati ang napunta kay Tots. 35 naman ang kay Gemma at ang remaining 20 ay pinaghatian ni Phenom at iba pang spikers. Sana daw na maisip ni Kyle na madami siyang options sa atake, lalo pat puro multi-awarded players naman ang nasa lineup ng CCS. Pagtatanggol naman ng isang Jennifer Fiona sa Facebook, ang madalas na pagbibigay ni Kyle ng sets kay Carlos ay nasa principle of maximizing efficiency and minimizing errors, lalo pat tight match ang naging laban nila. Nagkaroon din daw ito ng psychological effect dahil na-boost ng scoring ni Tots ang moral ng team. Sabi pa nga ng isang fan, natural lang daw na ang setter will always go to her best scoring player kapag kailangan ng puntos. Hindi na daw kailangan pang magsisihan dahil ang ultimate goal naman ng lahat ng ito ay manalo ang team. Siguradong magiging malaking issue pa ang usapin na ito kung hindi pa rin titigil ang ilang fans sa pagsita sa decision making ni Kyle. Asahan na rin na mas babantayan siya ng mga tagapanood para malaman kung bias talaga siya sa game or nagkataon lang na kay Tots halos napunta ang karamihan ng kanyang sets. Pero sana naman ay hindi ito makaapekto sa title defense ng koponan. That's it for now mga Kavali News. Please continue supporting this channel para sa mga up-to-date na kaganapan sa Creamline World.